So yun guys, another day, another vlog tayo. Kasi ilang araw na tayong walang upload guys. 2 weeks na. Sobrang busy natin sa trabaho. Hindi na ako nakapag-upload. So same pa rin. Nandito pa rin tayo sa Manobila guys. At andito tayo sa area ng Rockwell, Makati. So araw-araw natin tong binabiyahe, itong Rockwell Mall. So ngayon meron akong kukunin dito guys. Kailangan ko lang tawagan yung staff na nandoon sa store para makuha ko yung dapat kong kunin. So yun, ako ay naghihintay at paikot-ikot lang muna dito sa mall. Kasi bawal tayo mag-stop dito sa mga kalye. Dahil bawal mag-standby. So ang ginagawa ng inyong kapapagay ay ikot lang ng ikot hanggat di pa bumababa yung stop. So kailangan kong umikot ng umikot para hindi tayo mahuli guys, hindi tayo matitikitan. Kasi pag once na tayo ay matikitan, ay nako, abala guys, abala sa pagtubos ng iyong violation. At kung may ano pa, meron pa siyang kasamang seminar, ay nako, lalo tayong matagalan. Ang inyong kapapa guys ay sobrang busy, overloaded sa araw-araw. Tulog lang ang pahinga guys, tulog. So ngayon ako ay umiikot-ikot lang dito at nagsubaybay sa mga tao sa paligid. So yun, hindi pa bumababa yung stop sa store. So another ikot na naman tayo. Hanap tayo ng ibang area. Hindi tayo mag-stay dito sa isang area guys. So hanggat hindi pa tumatawag yung staff namin sa store, hindi pa siya bumababa. So ako ay mag-ikot-ikot muna. Ayan, dito tayo sa street ng Hidalgo. So iikot na naman ako dito sa street ng Lupis Drive. So hindi ko alam kung makailang ikot ako dito sa sa Rockwell Mall, sa Rockwell Power Plant Pool. So dandahan lang ako. Hindi naman tayo mabilis, kaya paikot-ikot lang. So kailangan ko lang ng ng kunting-kunting takbo lang. Simpleng banayad lang na takbo guys. Ay hindi naman magagalit yung kasunod natin. Ayan meron akong kasunod din sa likod. Isang delivery truck. Ayan, delivery van. Makikita natin sa camera yan. Yan ay mag-deliver dito sa Rockwell Power Plant Mall. So ako dahan-dahan lang din para hindi naman magagalit yung susunod. Pag nagalit yan, tayo guys, awahin tayo nyan. Mahirap naman makipag-away. Ay tayo ay matanggalan pa ng lisensya, makipag-away tayo. Sa marami sa ating mga kababayan na mga driver na mainitin ang ulo, dinadaan nila sa init ng ulo, kaya ang nangyayari yun, suspende ang driver license. Ang iba pa ay natanggalan. Ang iba pa, nako, pinotakti ng mga comment sa comment section. Kung maalala nyo, marami nag-viral dyan sa mga road accident, yung mga mainitin ng ulo. So mayroon pang namatay dyan.
Naalala nyo yung sa parting Antipolo ba yun? So, merong namatay doon dahil binaril. Ayun. Resulta yan ng mga mainitin ng ulo sa pagmamaniho. So dapat daanin lang natin sa huwag gidaan sa init ng ulo ba? Kasi pag dinaan natin sa init ng ulo, ay nako, paano kung may baril yan? Babarilin ka na lang, di ba? Maraming nangyayaring ganyan. Tapang-tapangan, yung pala may baril yung tinapangan, ayun, butas ang katawan, guys. Kaya sa mga driver natin dyan, wag na yung init ng ulo, daanin nyo na lang sa kwentuhang mahinahon para walang pagsisisi sa bandang huli. Ngayon, pag naabala pa kayo, matanggalan kayo ng lisensya, kung hanap buhay nyo, yun lang. Wag natanggalan kayo ng lisensya, wala na, sira na, wala na hanap buhay. Mag construction ka na lang. O ano pa, siyempre mahirap ang buhay ng construction, guys, kasi danas ko yung pagkukonstruction kasi naranasan ko yan, guys, mag-construction. Bago akong naging driver, doon ako sa construction nag-umpisa. Naging janitor ako, naging helper, welder, kung ano-ano, basta kung ano yung pagkakitaan, guys, pinasok ko na yan. Simula nang nandito ako sa Maynila hanggang sa naging isang driver at naging vlogger na rin. So yan. Ayan, nakuha ko na yung aking kailangan kunin, guys. So dadalhin ko na ito sa dadalhin ko na sa Pasay. Doon ko dadalhin yung aking kinuha dito sa store. So let's go. So ngayon, guys, dito ako dadaan sa sa Bill Air dahil bawal tayo sa EDSA, guys. Yung ating yung ating plaka ay bawal sa EDSA ngayon, ngayong araw na ito. So hanap tayo ng alternative na lugar na pwedeng pagdaanan, kasi buti na lang meron tong sticker yung sasakyan ni boss, kaya yung makapasok tayo sa mga village. So hindi tayo bigyan ng tawag nito, guys, violation, kasi wala nang tikitan ngayon sa sa EDSA. Magugulat ka na lang, padadalan ka na ng violation mo. Siyempre kung kanino nakapangalan yung rehistro ng sasakyan, so doon yan ipapadala sa address ng sasakyan na nakarehistro doon. So kung saan nakarehistro yung sasakyan na nahuli, doon ipapadala yung sulat o violation, guys. Ang kailangan lang natin dito, guys, pagpasok natin sa mga village, so kailangan natin sumunod sa rule and regulation nila. Tulad na lang ng mga full stop. Yan, mga full stop. So kailangan natin huminto dyan. Dahil pag hindi tayo huminto dyan, hindi tayo makakalabas, guys, doon sa kabila. Haharangin tayo doon at titikitan tayo, guys. Kaya mayroon tayong violation. Kailangan sumunod tayo sa rule and regulation sa mga village na ating papasukan. Ganun yun. So ngayon ay nandito na ako sa exit ng guys, ng Paseo de Ruas. Yan. So nandito na tayo sa Paseo de Ruas exit. Malaking bagay yung nakakapasok tayo sa village pag meron kang sticker. Wala kang sticker, guys, magtiis ka, maghanap pa ng ibang lugar na alternative na pwede mong daanan. Kasi pag bawal yung plate number mo sa EDSA, ayun,
maghanap pa ng ibang area. So ngayong araw, dahil bawal ako, ayun, dito ako nagdaan guys. Ayan. So naka-stop pa. So hindi mo natin pwede pasukin yung yellow line. Di ba? Basta pinasok mo yan, violation ka rin guys. Ayun, antay tayo dito. Huwag tayong pumasok dyan. Makikita tayo sa camera. Ayan ang camera guys. Oh. Ayan, oh. Ayan ang camera. So pag nakita kaya dyan, nako, mag-aabang ka na lang sa sunod mong pag-renew ng mo, sasakyan. Dahil nandun yun, nagpatong-patong yung mga violation nyo guys. Hindi kayo makapag-renew hanggat nyo babayaran yung mga violation ng sasakyan. Ganun ang mangyayari sa inyo. So kailangan nating sumunod sa patakaran ng mga kalye para hindi tayo maabala guys. Sige guys, inabot naman tayo ng stop. So nakahinto na naman tayo dito. So antay-antay na naman tayo uli. So balik muna ako doon sa bahay ng boss ko kasi meron akong kukunin para isabay ko papunta doon sa Pasay. So yun guys, kain muna tayo. Aking ulam ay gulay. Ayan. Gulay na ampalaya saka tangkong. Then meron naman akong isang pirasong itlog. Ayan guys, itlog. Oh, ayan na. Tumalon pa yung itlog. Tumatakas pa guys. Ayaw magpakain. Hindi ko pa binalatan yung itlog guys. Ayan, kulay na naman tayo ulit kasi baka may blood na ako guys. Itlog naman. Tuktok natin sa gilid-gilid. Babalatan ko itong itlog ng makain na. Gulay at saka itlog. Yan muna ang yung aking ulam. Kasi kanina umaga, isda yung ulam ko. Tapos kahapon, chicken. Balance lang muna sa mga kinakain guys. Para hindi tayo ma-high blood. Pag na-high blood tayo, baka mainitin tayo sa kalsada guys. Mabilis uminit yung ulo. Ganyan daw yung mga high blood eh. Mainitin yung ulo. So yun, tapos ko nang balatan yung itlog. Ayan na. Ang sabi nila guys, yung itlog na puti is good. Baliktad naman dito sa pula. Good pa rin. Kaba ka nga lang. Ayan, kain mo na guys.